Mga kababayan, mayroon pong nadiskubre na kakaiba ang mga scientist ngayon sa ilalim ng Antarctica. At sigurado akong magugulat at mabubulabog ka sa katotohanan na kanilang natagpuan. Ano nga ba ito? Tara at pag-usapan ang buong kwento. Bago po natin umpisahan ang video na ito, hinihiling ko pong tapusin niyo po hanggang dulo. Nang sa ganon, ay malaman mo ang katotohanan na dapat mong malaman. At ang katotohanan na ito ay higit pa sa lahat, higit pa sa nadiskubre ng mga scientist sa ilalim ng Antarctica. Hinihiling ko rin pong i-like nyo na ang naturang video dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga maliliit na content creator. Maraming salamat po. Kababayan, I want you to imagine, isipin mo ang isang lugar na mas malamig pa kaysa sa loob ng freezer. Mas tuyo pa kaysa sa ilang mga desyerto. At halos walang permanenteng residente. Isang lugar na nagtatago ng mga lihim sa loob ng napakaraming mga taon. Ito po ang Antarctica, ang pinaka-timog na kontinente ng mundo. Ngunit paano kung sabihin ko po sa inyo ngayon na sa ilalim ng mga makakapal na yelo ng Antarctica ay may nakatagong mga lawa, sinaunang kabundukan, misteryosong mga buhay at mga ebidensyang maaaring makatulong sa pag-unawa natin sa nakaraan at hinaharap ng mundo. Sa vlog na ito, tatalakayin po natin ang mga bagong natuklasan sa Antarctica. Ang kasaysayan nito, ang mga nakakagulat na trivia at kung bakit ito mahalaga hindi lamang sa agham kundi maging sa ating pananaw tungkol sa paglikha ng Diyos. Sa loob po ng libo-libong mga taon, walang nakakaalam kung may kontinente ba sa pinakatimog ng ating daigdig. Naniniwala noon ang mga sinaunang Griego na dapat may malaking lupain sa timog upang balansehin ang kontinente ng Hilaga. Tinawag nila itong Terra Australis Incognita o Unknown Southern Land. Noong 1820, mayroong napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Una po nilang natanaw o nakita ng kanilang mga mata ang kontinente ng Antarctica. Ito po ay nakita ng mga explorer mula sa Russia, Britain at Amerika. At pagkaraan po ng halos isang siglo, sobrang tagal pa, pagsapit ng 1911, matagumpay na narating ni Roald Amundsen ang South Pole. At makalipas lamang ang ilang linggo, dumating naman ang grupo ni Robert Falcon Scott sa lugar na ito. Ngunit trahedya po ang inabot nila sa pag-uwi. Subalit ang kanilang sakripisyo ang naging daan para magkaroon ng access ang sangkatauhan sa Antarctica. At mula noon, nagsimula ang mas malalim na pag-aaral sa misteryosong lugar na ito. Ang malaking katanungan po ngayon, bakit napakahalaga ng Antarctica? Ito po ang mga facts na dapat nating malaman tungkol sa lugar na ito. Unang-una, ang Antarctica ay sobrang napakalaki. Ito ay mas malaki pa kumpara sa Europa. At sakop po nito ang halos 14 million square kilometers. Taglay nito ang 90% ng lahat ng yelo sa buong mundo. So kahit pagsasamahin pa ang lahat ng yelo sa buong planeta natin, hindi pa rin matutumbasan nito ang yelo sa Antarctica kasi 90% po ang dami niyan. 70% po ng fresh water ng ating planeta ay nandoon din sa Antarctica. At dito rin po matatagpuan ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa klima
ng ating nakaraan. Ang yelo rito ay parang isang napakalaking hard drive ng kasaysayan ng mundo. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga ice cores o malalalim na sample ng yelo, nababasa po kasi ng mga scientist ang klima ng daigdig mula pa sa daan-daan o libo-libong taon nang nakalipas. At eto po ang nakakasurpresa. Mayroong nakatagong mundo sa ilalim ng yelo ng Antarctica. Isa sa pinakamalaking sorpresa ng modernong agham ay ang natuklasan sa makakapal na yelo ng lugar na ito. Dati, inakala po ng mga scientists na puro bato lamang ang nasa ilalim ng mga yelo ng Antarctica, ngunit gamit ang radar at satellite technology, natuklasan nila ang isang buong landscape na parang may mundo sa ilalim. Mayroon po silang nakitang mga kabundukan, lambak, sinaunang ilog, mga canyon, at may ilan pa sa mga ito na hindi pa nasisikatan ng araw sa loob ng napakahabang panahon. Na para bang mayroong isang nakatagong mundo na unti-unting nakikita ngayon ng sangkatauhan. At mayroon pang isang misteryosong lawa na nakita ang mga scientist sa ilalim. Ito po ang tinatawag na Lake Vostok. At sobrang misteryoso po nito. Isa sa pinakasikat na natuklasan nila ay ang lawa na yan. Ito ay isang napakalaking lawa na natatakpan ng halos 4 na kilometro ng yelo. Uulitin ko po, 4 na kilometro ng yelo. Yes, ganun po kakapal ang nakabalot nito. Para magkaroon ka ng ideya kung gaano ito kalaki, halos kasing laki ang lake na yan sa Lake Ontario sa North America. Yan po ang kanyang itsura. At ang mas nakakagulat, posibleng nakahiwalay ito sa ibabaw ng mundo sa loob ng napakahabang taon. Ibig sabihin, kung may buhay doon, maaaring nag-evolve ito nang hiwalay sa lahat ng kilalang ecosystem sa Earth. Dahil dito, interesado ang mga scientist dahil maaaring itong makapagbigay ng ideya kung papaano maaaring mabuhay ang mga organismo sa ibang planeta. Mayroon daw koneksyon ang mga natagpuan dito sa mga alien? Tara at alamin ang katotohanan. Alam naman po natin na kapag nabanggit ang Antarctica, madalas itong iniuugnay sa mga alien theories. Pero alam niyo po ba na ang mga scientists ay hindi po interesado sa mga UFO, kundi sila ay interesado sa posibilidad ng buhay sa mga makakapal na yelo na ito. Dahil kung mayroong buhay rito, maaaring mayroon ding buhay sa mga buwan sa outer space katulad ng Europa, ng Jupiter at Enceladus ng Saturn. Ang mga buwan kasing ito ay binabalot ng makakapal na yelo. Pareho silang may karagatan sa ilalim ng makapal na yelo katulad ng lake na natagpuan sa Antarctica. Kung may buhay sa ilalim ng yelo sa Antarctica, maaaring posible rin ang buhay sa mga buwan na ito. Kaya yun po ang pinag-aaralan ngayon ng mga scientist. Pero alam niyo po ba, ang katotohanan yan, mayroon nang nakita ang mga scientist na senyales ng buhay sa Antarctica. Noong mga nakaraang taon, nagulat ang mga researcher nang makakita sila ng mga organismong nabubuhay sa ilalim ng makakapal na ice shelves. Ang ilan sa mga ito ay mga worms, sea sponges, starfish, at maliliit na crustaceans. At eto pa po ang nakapagtataka rito. Yung lugar kung saan natagpuan ang mga living organism na yan ay sobrang napakalalim na. As in, nababalutan ito ng makakapal na yelo. Therefore, sa lugar na yon, sobrang napakadilim at halos hindi na nasisinaga ng araw. Kaya nagtataka po ang mga scientists kung paano nabuhay ang mga nilalang na yan. Ito po ay nagpapakita na ang buhay ay mayroon pang ibang kapamaraanan at mas matatag pa ito kumpara sa inaakala natin. At ito pa po ang nakakasurpresa. Alam niyo po ba na mayroong nakitang bulkan sa Antarctica? Kapag iniisip po natin ang lugar na ito, yelo agad ang pumapasok sa ating mga isipan. Ngunit alam niyo po ba na mayroong 100 bulkan rito? Yes, tama po ang inyong narinig. 100, ganun po karami. At isa sa pinakasikat ay ang Mount Erebus.
Ito ang pinakatimog na aktibong bulkan sa ating mundo. Mayroon pa itong permanenteng lava lake na bihira sa buong planeta. Nakakagulat po isipin na sa gitna ng napakalamig na lugar ay may apoy na patuloy na nagliliyab. At eto pa po ang nakapagtataka. Alam niyo po ba na sobrang napakaraming meteorite sa Antarctica? Bakit nga ba sobrang napakaraming meteorite dito? Ang Antarctica po ay isa sa pinakamagandang lugar para maghanap ng meteorite. Bakit? Kapag bumabagsak po kasi ang meteorite sa yelo, madali itong makita dahil sa kulay nitong maitim at ang yelo ay kulay puti. Dahil sa paggalaw ng mga glacier, naiipon ang mga meteorite sa iisang lugar lamang. Libo-libong piraso ng bato mula sa kalawakan ang natagpuan dito. Ang ilan ay nagmula sa Mars at ang iba naman ay galing sa ating buwan. Ibig sabihin, may mga bahagi mula sa ibang mundo na kasalukuyang nasa Earth dahil sa Antarctica. At ito pa po ang isang napakatinding katotohanan na nadiskubre ng mga researcher patungkol sa Antarctica. Dati raw itong isang luntian. Ibig sabihin, maraming mga damo at mga kagubatan. Ito marahil ang isa sa pinaka-astig na impormasyon patungkol dito. Mga sobrang napakahabang taon na ang nakalipas. Hindi raw nababalutan ng yelo ang Antarctica. Mayroon daw itong kagubatan, mga hayop, mga reptile at mga halaman. Natuklasan po ng mga scientist kasi ang mga fossil ng sinaunang kagubatan sa ilalim ng yelo. Ipinapakita po rito na dati itong bahagi ng isang supercontinent na tinatawag na Gondwana. Kasama po ng South America, Africa, Australia at India ang Antarctica noon. So kumbaga, kumpul-kumpul pa ang mga lupang ito noon at nahiwalay lamang. Ang malaking katanungan po ngayon, paano kung matunaw ang lahat ng yelo sa Antarctica? Ito po ang isa sa pinakamalaking tanong ng modernong agham. Kung matutunaw po ang yelo ng Antarctica, as in lahat ng yelo, maaaring tumaas po ang antas ng tubig sa dagat. So humigit kumulang 58 meters. Yes, ganun po kataas. At dahil po dito, maraming lungsod ang maaapektuhan at posibleng lumubog. Katulad po ng New York, Shanghai, Tokyo, Jakarta at kasama po dyan ang Pilipinas. Bagamat hindi ito inaasang mangyari sa malapit na panahon, ipinapakita rito kung gaano kahalaga ang Antarctica sa balanse po ng ating planeta. At ito po ang ilan sa mga trivia patungkol sa Antarctica na baka hindi mo pa alam. Una, wala pong permanenteng residente sa lugar na ito. Pangalawa, syempre, ito po ang pinakamalamig na lugar sa ating mundo. Ang pinakamababang temperaturang naitala po dito ay negative 89 degrees Celsius. Ganun po siya kalamig. Sobrang lamig niyan. May mga lugar po dito na halos walang ulan sa loob ng napakahabang panahon. Merong yelo pero walang ulan. Ang Antarctica ay itinuturing ding isang desyerto. Yes po, mukhang kakaiba, di ba? Puro yelo pero itinuturing siyang desyerto kasi nga po, walang ulan dito. Walang polar bears sa Antarctica. Sa Arctic lamang sila matatagpuan. At sa ilang bahagi nito, hindi po lumulubog ang araw sa loob ng maraming buwan. So yun nga po mga kababayan, nalaman na natin ang ilan sa mga katotohanan at mga bagong tuklas patungkol sa Antarctica. Pero mayroon pa po akong ibabahagi sa inyong isang napaka-importanteng katotohanan. Kanina nalaman natin ang mga facts and truth about Antarctica. Nagkaroon po ng karagdagan ang ating mga kaalaman. Pero etong ibabahagi ko po sa inyo, hindi lamang madadagdagan ang inyong kaalaman, kundi maaaring baguhin ito ang takbo ng inyong buhay mula ngayon up to eternity. 2,000 years ago, mayroon pong dumating dito sa ating mundo. Dumating po ang katotohanan at ito ay hindi po itinago na sa atin. Hindi katulad ng katotohanan sa Antarctica. Marami sa kanila ay nakabaon pa sa yelo. Pero etong katotohanan na ibabahagi ko ay hindi po sinekreto sa atin. At ang katotohanan na yon ay walang iba kundi si Jesus Christ. 2,000 years ago, siya po ay dumating dito sa lupa para bayaran ang ating mga kasalanan. Siya po ay namatay sa krus para po bayaran ang ating mga kasalanan at para po tayo ay maligtas. Ang katotohanan po niyan, tayong mga tao,
Hindi po natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Whether we admit it or not, wala pong any activities or any sacrifices na pwede nating gawin para mabayaran ang ating mga kasalanan. Sinasabi po ng iila na gagawa ako ng mabuti. I will do good works para mabayaran po ang aking kasalanan. Magsisimba ako para mabayaran ang aking kasalanan. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Nakakalungkot man pong sabihin. Kasi ang katotohanan po niyan, kahit pa tayo ay sumimba ng sumimba para mabayaran kunwari ang ating mga kasalanan, maya-maya ay magkakasala pa rin po tayo. Kahit pa tayo ay magsakripisyo para mabayaran ang ating mga kasalanan, maya-maya magkakasala pa rin po tayo. Kaya kinakailangan natin ng someone na magbayad ng ating mga kasalanan. At ang someone na ito ay perfect, walang kapintasan. Walang iba kundi si Jesus Christ po. Siya lamang po ang karapat-dapat na magbayad ng ating mga kasalanan. At yun po ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. Siya ay namatay at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw para mabayaran po ang ating mga kasalanan. Kasi alam niya na walang relihiyon, walang effort ng tao ang makapagbayad sa kanyang kasalanan. Tanging si Jesus Christ lamang yung kanyang sakripisyo. Ngayon ang malaking katanungan, ano ang dapat nating gawin para tayo ay maligtas, para tayo ay tuluyang malinis sa ating mga kasalanan? Kasi mga kababayan, if you think about it, logically speaking, ang langit po ay isang perfect place. Kung ito ay perfect place, dapat yung mga makakapunta lamang doon ay mga perpekto. Paano tayo? Paano ako? Hindi ako makakapunta doon kasi hindi naman ako perpekto. Yun nga po ang ginawa ni Jesus Christ. Binayaran niya ang ating mga kasalanan doon sa krus para tayo ay maging ganap, para tayo ay maging perpekto sa paningin ng Diyos. Ngayon, ang kailangan lamang nating gawin ay sumampalataya kay Jesus Christ, maniwala kay Jesus Christ. Ito po ang paulit-ulit kong sasabihin. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino ang sanlibutan na yun? Ikaw po yun, kababayan. Ako po yun, kababayan. Tayo yun. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yes, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino man daw na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit hindi ka na mapapahamak? Kasi naniwala ka na siya ang nagsakripisyo sa iyong mga kasalanan doon sa krus. At ang sino man daw na maniniwala sa kanya, sino man daw ang magkakaroon ng faith sa kanya, ay hindi mapapahamak kundi eto pa, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Therefore, the only way for us to go to heaven, the only way for us to achieve eternal life is through Jesus Christ alone, through believing in Him. Kasi siya po ay ibinigay ng Diyos Ama para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya kapatid, kung ikaw ay nanunood ngayon, hindi po ito aksidente. Hindi aksidente na magpahanggang ngayon, up to this moment, nanunood ka pa rin. Kasi isa ka sa kinakausap ng Diyos. Isa ka sa gustong bigyan ng Panginoon ng kanyang salvation. Ang tangi mo lamang gagawin ay sumampalataya at maniwala sa Kanya. Sumunod sa ating Panginoong Hesus. At kaakibat ng pagsunod na yan ay ang pagtalikod sa iyong mga kasalanan. Sabi ni Jesus, "Come, follow me." Mayroong magandang ino-offer ang ating Panginoong Diyos sa iyo. Ino-offeran Kanya ng eternal life. Ino-offeran Kanya ng mas maganda, mas payapa at tunay na ganap na buhay. Kaya, come to Jesus right now. Accept Jesus as your Lord and Savior, and you will inherit eternal life. Thank you for watching this channel. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Kristiyanong usapin, patuloy lamang po na tumutok dito. Ako sa Ebad PUP, mabuhay at magpalain ang bansang Pilipinas pati ang iyong buhay. Peace out! Boom!